Gandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon pong July 20 ng Monday, Proverbs 23 verse 14 po. Thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. So, yan po ay salita ni King Solomon na patungkol po sa pagdidisiplina sa ating pong mga anak. Isa katunayan, sabi dito rin sa Verse 12, apply thine heart into instruction and thine ears to the words of knowledge. Withhold not correction from the child. Diyan po yung last nating Bible knowledge of the day. For if thou beatest him with the rod, shall not die. So, huwag mong pigilan, sabi niya, ang pagko-correct, pagpapalo sa iyong anak. Kasi pag binit mo siya ng rod, palo, hindi naman siya mamamatay. Alright? So, kaya sabi dito sa verse 14, alright, ng Bible, thou shalt beat him with the rod and shall deliver his soul from hell. Alright, so napakaganda po. Yung beat po dyan ay naka sa Hebrew word to strike, halo. Yung rod naman po, of course, is stick or staff. Yung deliver naman po, not sa Hebrew word, ibig sabihin ay to snatch away or rescue or save. Mare-rescue mo yung anak mo sa hell. Yung hell po dyan ay yung destruction, mga kapatid. Madideliver mo siya sa destruction kung ikaw ay namamalo, sabi niya. Mare-rescue mo siya, ma-snatch away mo siya, mailalayo mo siya sa destruction kung ikaw ay namamalo. Masisave mo siya sa kapahamakan kung ikaw ay namamalo. So ito po ay wisdom ni Solomon . Ang mundo po ay iba sa Biblia. Ang philosophy ng mundo, huwag mong paluin kasi magagalit yung anak mo at magre-rebelde. Sa Bible po, paluin mo para makorek. Diba? Sabi dyan, withhold not correction. Sabi ng Bible dito sa verse 13. From the child, if thou beatest him with the rod, he shall not die. So, yung pagpapalo po, ay correction po yan . Pagko-correct sa kanila sa mali nilang ginagawa para maitama at mamuhay sila sa tama hanggang sa lumaki sila. Kasi po pag hindi na i-correct habang bata sila dahil hindi na papalo, lalaki silang hindi maayos. Kaya nga distraction . Alright? So hindi sila madideliver sa distraction sapagkat hindi nga po nakakaranas ng palo. Alright? So anong papaniwalaan po natin? Yung filosofiya ng mundo or yung salita ng Diyos, yung psychology or yung Biblia, di ba? So maganda po na dahil po ito'y proven nung araw sa mga hari, sa mga judges, sa mga kings, sa mga priests, sa mga propeta, ito ginagawa po talaga ng mga Israelita nung araw. At talagang nagidisiplina po, nakokorek yung kanilang anak. Sa katunayan, sabi ng Biblia, ang nagmamahal ay namamalo. Hebrews chapter 2. And yung hindi nagmamalo, hindi nagmamahal. Bakit? Kasi hindi nakokorek. Sabi ko nga hindi naman po sapat ang salita para makinig at maituwid ang mga bata ngayon. Tanong ko sa inyo, sabat ba ang salita? Hindi. Kinakailangan po silang makaranas ng palo according sa Biblia. Alright? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Proverbs 22:15. Kasi andyan yung foolishness. At ang makakadrive far from him, yung foolishness, is the rod of correction. Proverbs 22 verse 15. At marami po pong talata. Kaya sa ating pong principle of the day, a rod of correction will rescue your children from destruction. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. Magandang araw po sa ating